Masiglang tumambad sa screen ng cellphone ni Laila ang mukha ng kanyang ina. May kasama mga kapatid na nagsisiksikan sa maliit na sala ng kanilang bahay. Tumagal ng kalahating oras na ang kanilang pag-uusap nang tanungin ni Laila ang tungkol sa pinapagawang bahay. Kamusta ang bahay natin, ma? Ay naku anak, teka, kailan ka ulit magpapadala ng box? Bungad ng ina, sabay dikit na mukha sa kamera. May bago daw kasing sabon na, pampaputi yan sa Dubai. Baka naman. Tumawa si Laila habang pinapahid ang pawis sa noo. Galing kasi siya sa mahabang shift sa isang hotel. Pero sa kabila ng pagod, nawawala lahat yon sa tuwing nakakausap ang pamilya. Malapit na po, Nay. Konting ipon na lang. Gusto ko nga po sana magpadala ng mas marami para lahat kayo may pasalubong. Sana kasama rin cellphone, ate. Singit na nakababatang kapatid niya. Yung latest Sus, oo na. Basta pag nagpadala ko, lahat kayo meron. Nakangiting tugon ni Laila. Masaya siya nakikita ang pamilya niyang masaya. Pakiramdam niya, sulit ang 2 taong pagpupunyagi sa ibang bansa. Kahit nagkukulang siya sa tulog, kahit minsan kumakain na ng tinapay, basta makapagpadala sa kanila. Nang matapos ang tawag, agad niyang tinawagan ang nobyo niyang si Mark. Ilang beses bago ito sumagot at nang tuluyang mag-online, halatang antok at wala sa mood. Busy ka na naman ba sa pag-aaral, love? Tanong ni Laila. Pilit pinapakalma ang sarili. Oo, dami kong ginagawa. Thesis, nakakapagod. Sagot ni Mark habang nakahiga pa. Sige, naiintindihan ko. By the way, magpapadala uli ako next week. Sabihin mo lang kung kailan mo kailangan yung cash, ha? Malambing niyang wika. Napangiti na lang si Mark. Ikaw na talaga. Ang masipag at mapagbigay kong jowa. Kahit parang may kulang sa tuwing kausap si Mark, hindi na yun pinansin ni Laila. Sa isip niya, ginagawa niya ang lahat para sa kinabukasan nilang dalawa. Para sa pamilya. Para sa mga pangarap na matagal nang binubuo sa imahinasyon niya. Sa kabila ng lahat, masaya siya. May munti siyang sorpresa sa mga ito. Uuwi siya at gugulatin ang lahat sa Pinas. Makalipas ang 2 linggo, bit-bit ni Laila ang matamis ng ngiti habang bumababa ng eroplano. May dala siyang mga pasalubong at higit sa lahat, dala niya ang matagal na niyang pinapangarap. Ang makita muli ang pamilya at ang bahay na ipinapagawa niya sa kanila. Sumakay siya ng taxi. Hindi pa rin maalis ang saya sa dibdib niya. Panay ang sulyap niya sa labas ng bintana. Namiss niya ang kulay ng langit sa Pilipinas. Pati usok at init ng hangin. Pagkababa niya sa kanilang barangay, bumungad sa kanya ang pamilyar na kalye. Pero wala siyang nakitang bagong bahay kahit nasa tapat na siya ng bahay nila. Naroon pa rin ang luma at halos giba ng dingding. Napakunot ang noo niya. Bakit parang walang nabago? Bulong niya sa sarili. Pagpasok niya sa bakuran, nagulat ang lahat. Abat, si Laila! Anak! Sigaw ng kanyang ina. Agad siyang niyakap ng mahigpit. Nag-unahang lumapit ang mga kapatid. Ngumiti si Laila, pero agad siyang sumeryoso. Nay, bakit parang ganito pa rin ang bahay? Di ba dapat napaayos na? Naipadala ko naman yung pera. Napakamot sa batok ang kanyang ama. Anak, kasi nagkaproblema eh. Yung ilang padala mo, nagamit sa pang-araw-araw. Tsaka, may utang kasi kami kay Kapitan. Pati sa sugal ni Kuya. Biglang sigaw ng bunsong kapatid. Dahilan para mapisin ng nanay ang braso nito. Nanlumo si Laila. Anong sugal? Anong utang? Saan napunta lahat ng pinadala ko? Walang makatingin ng diretso sa kanya. Tahimik. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anak, nagkamali lang kami. Pero, kaya pa nating bawiin. Magpadala ka pa uli. Magpadala ulit? Putol ni Laila. Nanginginig ang boses. 2 taon na kong halos hindi kumain ng maayos. Hindi natulog na maayos. Para saan? Para lang sa bisyo at kasakiman nyo? Walang sumagot. Naramdaman niyang unti-unting nadudurog ang puso niya. Umiling siya. Pinilit pigilan ang luha. Hindi ako umuwi para lang maloko. Hindi ako makina ng pera. Tumalikod siya. Mabigat ang hakbang. Sa isip niya,
May isa pa siyang pupuntahan, si Mark. Mabigat ang hakbang ni Laila habang binabaybay ang daan papunta sa bahay ni Mark. Siya na lang ang pag-asa niya. Ang tanging tao na naiisip niyang masasandalan sa gitna ng sakit na dinanas mula sa sariling pamilya. Nang marating niya ang gate ng bahay ng nobyo, agad niya napansin ang isang pares ng sapatos na pambabae sa harap ng pintuan. Kinabahan siya, pero pinigilan ang sarili mag-isip ng masama. Maaaring kapatid ni Mark yun o pinsan. Nilakasan niya ang loob. Kumatok siya ng marahan. Walang sumagot. Kaya dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi nakalak ang pinto. Bago pa siya makapasok ng tuluyan, narinig na niya ang tawa ng isang babae mula sa loob. Ay, grabe ka naman, Mark. Wala ka bang balak ipakilala ko sa jowa mong OFW? Sunod niya narinig ang boses ni Mark. Malambing. Anong jowa? Matagal na akong wala doon. Matagal na akong sayo. Nanigas si Laila. Unti-unting nanghina ang tuhod niya. Pero pilit niyang pinasok ang bahay. Sa sala, bumungad sa kanya si Mark. Nakahubad ng pang-itaas, nakasandal sa sofa. Sa tabi niya, isang babaeng nakasandal shorts. Mukhang doon na natutulog. Laila? Gulat na sambit ni Mark nang mapansin niya. Bakit, love? Siya ba yung OFW mong sinasabi? Nakangising tanong ng babae. Hindi na nakapagpigil si Laila. Mark, ganito pala? Siya yung kabit mo? Ganito ka pala kadumi? Akala ko ba naghihirap ka sa pag-aaral mo? O baka naman, hindi mo binabayad sa tuition mga pinapadala ko sa'yo? Excuse me, hindi pa kayo kasal. Ganti ng babae. Tumahimik ka, kabit. Hindi kita kausap. Dinuro ni Laila ang babae ng boyfriend niya. Tumayo si Mark, pero halata sa mukha niyang naiinis kasi nahihiya. Huwag ka magmalinis dyan. Oo, dumating ka nga. Pero anong gusto mong gawin ko? Maghintay habang nagpapasarap ka sa buhay mo doon? Hinahati kong padala ko. Sa'yo at sa pamilya ko. Para sa pampagawa namin ng bahay. At para sa pag-aaral mo. Para sa kinabukas natin. Bulyaw ni Laila. Nanginginig sa galit. Umiling si Mark. Nilapitan ng babae at hinawakan to sa bewang. Move on ka na, Laila. Bigla ko na-realize na hindi ako pang OFW. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang panluloko ng pamilya niya o ang pagtataksil ng lalaking akala niya'y kasama niyang bumuo ng pangarap na buhay. Hindi siya umiyak sa harap nila. Tumalikod siya, taas noo, kahit basag-basag na ang puso niya. At tuluyan siyang umalis, walang lingon-lingon. Pagkalabas ni Laila sa bahay ni Mark, doon na tuluyang bumigay ang luha niya. Parang hindi na siya makahinga sa sakit. Sa bigat na bumalot sa dibdib niya, umupa siya ng maliit na kwarto. At pagpasok ay agad siyang bumagsak sa kama. Saka siya umiyak ng umiyak. Hindi na niya napigilan. Lahat ng sama ng loob, lahat ng pagod, lahat ng sakit. Pinakawalan niya sa mga hikbi at pagsigaw sa unan. Maya-maya, dumating ang matalik niyang kaibigan, si Tina. Napansin nitong namumugto ang mga mata ni Laila, kaya agad itong naupo sa tabi niya. Laila, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Malumanay na tanong ni Tina. Hindi agad nakapagsalita si Laila. Nantila kumalma na ng bahagya. Sa kanya kinuwento ang lahat. Pamilya, bahay, si Mark. Tahimik lang si Tina habang nakikinig. Hindi nito alam kung paano buburahin ang sakit na kaibigan. Pero alam niyang hindi pwedeng hayaang manatili si Laila sa ganong kalagayan. Alam mo, Laila, masakit yan, oo. Pero anong gagawin mo? Malulunod ka na lang ba sa sakit? Babalik ka na lang ba sa Dubai nang ganito ka? Tumingin si Laila sa kanya. Umiiyak pa rin. Wala na akong babalikan doon, Tina. Expired na rin kontrata ko. Walang-wala na akong confidence sa sarili ko. Hinawakan ni Tina ang kamay niya. Hindi totoo yan. Hindi ka tapos. Hindi mo na nakikita ngayon pero kaya mo pa. Simulan mo ulit. Simulan saan? Ngumiti si Tina. Eh di dito. Di ba magaling ka mag-bake? Noon pa kita sinasabihan na gawin mo negosyo yan. Gumawa ka ng pastries mo. Ang sarap-sarap nun. Baka ito na yung paraan para bumangon ka ulit.
Napaisip si Laila. Noon pa niya gusto magbenta ng pastries, pero lagi nauudlot dahil sa trabaho at responsibilidad. Ngayon, wala na siyang ibang hawak kundi ang sarili niya. Kaya kinabukasan, nagsimula siyang bumili ng isang sangkap mula sa maliit niyang ipon. Nagtimpla, naghalo, nagbake. Bumuo siya ng mga pastries, chocolate moist, brownies at cookies. Sa unang araw, binigyan niya ng sample ang mga kapitbahay at kaibigan. Ginamit niya ang social media para mag-promote. At sa unang pagkakataon mula sa pagkawasak ng puso niya, naramdaman niya ulit ang maliit na sigla. Sigla ng pag-asang makapwede pa siya magsimula. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na malaya ni Laila na lumalaki na ang bilang ng mga umorder ng baked goods niya. Mula sa ilang piraso lang kada araw, naging dose-dosenang kahon na ang ginagawa niya. Hindi biro ang pagod. Magdamagan siya nagbe-bake, habang sa umaga ay siya rin nagde-deliver kasama si Tina. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Pagod pero kontento. Isang gabi, habang nag-aayos ng orders, lumapit si Tina. Laila, tingnan mo. Trending yung brownies mo sa social media. Tuwang-tuwa nitong sabi habang hawak ang cellphone. Tiningnan niya ito at hindi makapaniwala sa dami ng likes at shares ng page niya. May mga nagko-comment pa ng, "Highly recommended. Hindi tinipid sa ingredients. Solid. Worth it ang price." Napangiti si Laila. May halo pang luha sa sulok ng mata. Hindi niya akalain na sa gitna ng pagkawasak ng puso niya, may magiging bunga palang ganito. Makalipas ang ilang buwan, nakabili siya ng maliit na oven at mga gamit para sa mas maraming production. Nakapag-hire na rin siya ng 2 helper na tumutulong sa kanya. Nagulat na lang siya isang araw. Dumating ang isa sa kanyang mga kapatid sa shop. "Ate, pasensya ka na sa nangyari noon. Nalaman namin ang ginagawa mo negosyo. Gusto sana naming bumawi. Baka pwede kaming tumulong?" Saglit na natahimik si Laila. Tinignan niya ang kapatid na halatang nahihiya. "Ngayon kayo lalapit? Noong kailangan ko ng pamilya. Nasaan kayo?" Malamig niya sabi. "Ate, sorry. Sorry po talaga. Nagkamali kami. Pero sana, bigyan mo kami ng pagkakataon." Pagsusumamo nito, pinili ni Laila na hindi sumagot. Lumapit siya sa oven, saka ipinagpatuloy ang trabaho. Sunod na dumating ang balita. Nakipag-ugnayan si Mark sa kanya. Humihingi rin ng tawad. Sinabi ni Tina, "Uy, gusto ka makita ni Mark. Mukhang iniwan din siya ng babae. Babalik daw siya kung tatanggapin mo pa siya." Pero matatag ang sagot ni Laila. "Hindi ko na kailangan ng basura sa buhay ko, Tina. Minsan nang umikot ang mundo ko sa kanila. Tama na." Tuluyan ng tumigas ang puso niya para sa mga taong minsang sumira sa kanya. Ngayon, mas pinili niyang ituon ang lakas sa negosyo. Sa bagong buhay na unti-unti niyang binuo, mag-isa. Patuloy ang paglago ng negosyo ni Laila. Kinilala siya bilang pastry queen ng bayan noong magkaroon siya ng shop malapit sa eskwelahan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-check ng orders, dumating ang nanay niya kasama ang ama at isa sa mga kapatid. Tahimik sila nakatayo sa labas ng shop para mga batang natatakot pumasok. Lumapit si Tina sa kanya. "Laila, pamilya mo. Kanina pa nakatayo dyan." Tumingin si Laila. Nandoon sila. Nag-aabang. Parang may hinihintay na desisyon mula sa kanya. Lumapit ang ina niya. Namumugto ang mga mata. "Anak, alam naming hindi sapat ang sorry. Pero sana bigyan mo pa kami ng pagkakataon. Pamilya mo pa rin kami." Walang imik si Laila. Tinitigan niya ang mga ito. Pero ang bigat sa dibdib niya ay hindi pa rin nababawasan. "Hindi ko alam kung kailan. Pero hindi ko pa kayo kayang patawarin. Sa ngayon, sapat na siguro na hindi ko kayo sinisigawan. Pero bumalik kayo dito, hindi dahil gusto niyong bumawi, kundi dahil nakita niyong umasenso ako." Tahimik ang lahat. Walang makatingin sa kanya ng diretso. Aalis na sana siya nang biglang isang pamilyar na boses ang narinig niya. "Laila!" Si Mark. Nakangiti itong papalapit. Parang
Walang nangyari. Ang ganda mo pa rin. Mas gumanda ka nga. Pwede bang magkausap tayo ulit? Sayang kasi tayo. Diretso siyang tinignan ni Laila. Malamig ang mga mata. Isang malakas na sampal ang humalik sa mukha ng lalaki. Mark, sayang? Hindi ako basura para sabihing sayang. Hindi ako negosyo na kapag nalugi. Babalikan mo ulit. Hindi na ako yung Laila. Nakilala mo noon. Wala siyang naramdamang awa. Walang lungkot. Walang kahit na ano. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng multo ng kahapon. Sa buhay ko ngayon. Alis! Bulyaw ni Laila. Hindi na nakapagsalita si Mark. Umiwas na lang ng tingin at tuluyang lumayo. Isang Sabado ng umaga, inimbitahan si Laila bilang guest speaker sa isang seminar para sa mga small business owners. Habang nagsasalita siya sa entablado, napansin niyang nanonood si Tina sa likuran. Proud na proud. Alam niyo po, panimula ni Laila. Akala ko noon, kapag sinaktan ka ng mga taong mahal mo, tapos ka na. Akala ko wala nang saysay ang buhay ko. Pero mali pala. Hindi natin kontrolado ang kasakiman ng iba. Pero, kontrolado natin ang sarili natin. Kung paano tayo babangon. Kung paano natin pipiliing magpatuloy. Palakpakan ng mga tao. Pero higit doon, naramdaman ni Laila na para sa sarili niya talaga ang bawat salitang binitawan niya. Pag-uwi niya sa shop, humarap siya sa salamin. Matagal siya nakatitig sa sarili. Sa kanya mahina, pero buong tapang na sinabi, "Pinatawad na kita, Laila. Sa pagpayag mo nukohin, pagsakripisyong sobra, at sa paniniwalang hindi ka sapat. Pero ngayon, sapat ka na. At sapat na rin ang pag-ibig na kaya mong ibigay sa sarili mo." Napaluha siya, pero ngayon, hindi na yung luha ng galit o hinanakit. Hindi niya pinatawad ang pamilya niya. Hindi rin niya pinatawad si Mark, pero pinatawad niya ang sarili niya. At yun ang pinakaimportanteng leksyon na natutunan niya. Kapag napatawad mo na ang sarili mo, hindi mo na kailangan hintayin pang bumalik o bumawi ang ibang tao. Dahil buo ka na, mag-isa ka mang bumangon. Sa labas ng shop niya, may nakapaskil na karatula. Pastries na gawa sa tamis ng pangarap, pait na nakaraan, at tibay ng sarili. At araw-araw, pinapaalala niya sa sarili, "Ako si Laila. Hindi man ako pinili ng mga mahal ko. Pinili ko ang sarili ko." Makalipas ang 2 taon, lalo pang lumago ang pastry shop ni Laila. Isa na siyang kilalang negosyante sa bayan. Hindi niya akalaing, mula sa ilang tray ng brownies, naging 3 branch na ang pag-aari niya. Paunti-unti, pinapansin na ni Laila ang pamilya niya. Alam niya sa sarili niyang hindi niya kayang totoong talikuran ang mga ito, kahit na niloko pa siya. Pero ngayon, mas matalino na siya at hindi basta-basta nagbibigay. Habang si Mark, ang dati niyang boyfriend, ay nahilig sa mga bisyong alak at paglulustay ng pera. Noong magsimula itong lumubog, ay hindi na ito kailanman lumitaw. Noong una, palagi siyang panalo. Sobrang dami niyang pera noon. Subalit noong magsimula siyang matalo, ay sunod-sunod na rin. Hanggang sa halos lahat ng gamit niya ay naibenta na niya. Nagkaroon pa siya ng malaking utang sa mga kaibigan niya. Hindi nagtagal ay nakulong tong si Mark dahil sa panloloko sa ibang tao para magkapera. Halos umulan ng reklamo at kaso kay Mark. Dahilan para hatulan siya ng 10 taon na pagkakakulong. Kinarma din ang babaeng naging kabit ni Mark. Nagkaroon ito ng nakakahawang sakit kaya naka-isolate sa probinsya. Gabi-gabing umiiyak dahil sa nangyari sa kanya. At doon na nga nagtatapos ang ating kwento. Grabe, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong masasabi niyo sa kwento ng buhay ni Laila? May mga aral ba kayo napulot? I-comment niyo naman sa baba. Pati na ang lugar kung saan kayo nakikinig ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag niyo sana kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated kayo sa paparating pa nating mga kwento. Hanggang sa muli nating pagsasama, ito ang Dear Phenoms.